Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap yun, mahirap anong tawag mo doon, hindi mo i-share. Nababahala si Senador Aquilino Coco Pimentel III para kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos nitong maglabas ng mga kontrobersyal na pahayag sa gitna ng mga isyu na ibinabato sa kanya. Kabilang dito ang pagbabatikos ni VP Sara sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa pa ang pagbabanta nito na ipatatapon niya sa West Philippine Sea ang mga labi ng ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Senador Pimentel, strange o hindi karaniwan ang sinabi ni VP Sara. Gayunman, tinitingnan niya pa rin ito sa positibong paraan. Nakatingin ako sa positive mabuti nga itong ganito ka attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Naniniwala naman si Senador Cynthia Villar na masyadong na-prosecute o labis na nausig si Vice President Sara Duterte dahilan para magalit ito. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na magkakaayos pa ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Hindi naman sang-ayon si Senate President Francis Chis Escudero sa ilang mga mainit na pahayag na inilabas ni Vice President Duterte. Paliwanag ni Senador Escudero, maayos ang pamumuno ni PBBM na makikita rin anya sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Partikular na anya dito ang pagbaba ng inflation rate habang maganda naman ang growth rate. Bukod rito, hindi rin nababagay sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang kanyang mga pahayag. Yung ilan doon ay opinion niya at ginagalang ko, subalit yung ibang mga binitiwan niyang salita, medyo unbecoming sa kanya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kabilang na yung pagpugot ng ulo ng Pangulo, medyo hindi yun nababagay, ika nga, sa isang napakataas na opisyal ng ating bansa. Nagbigay naman ng payo ang Senate leader sa Vice Presidente. Kaya nga sa akin ay paalala lamang sa ikalawang Pangulo, kaugnay sa pagbibitiw ng mga salita tulad niyan. Dahil hindi naman siguro may kakailan, naglalabas din siya ng sama ng loob o pagka-frustrate. Pero hindi pa rin rason yan para sa akin na magbitiw ng ganyang uri ng mga salita. Lalo pat maraming tumitingala, sumusubaybay at sumusunod sa kanya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.